So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang title ng ating Morning Revival Preview for this week ay The Indwelling Christ, ang nananahan ng Kristo. So yan ang title natin. At we are on week 5 nitong ating MR ngayon at day 2. So ang schedule natin ngayon ay week 5, day 2. So, magbasa na tayo ng ating mga Bible verses. Romans 8, 9 to 10. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Yet, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of him. But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. Amen. So yan ang verse natin ngayon. So ang highlights dito ay yung unang sentence. Sabi niya, but you are not in the flesh, but in the Spirit. So ito ay sinabi ng Biblia. Wala ka sa laman, nasa Espiritu ka. At sinabi niya na tayo ay nasa Espiritu, ito ay batay sa pangyayari na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, kaya tayo ay hindi nasa laman, kundi nasa Espiritu. Diba? So ano sasabihin natin dyan? Amen. So sabihin mo sa sarili mo, ako ay nasa Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos nananahan sa akin. Hindi lang yan. Sinasabi niya na ang Espiritu ni Kristo ay nasa atin. At hindi lang yan, sinasabi niya na si Kristo ay nasa atin. At ang ibig sabihin nito, hindi naman maraming Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos, yan ay ang Espiritu ni Kristo. At sapagkat ang Espiritu ni Kristo ay nasa atin, si Kristo ay nasa atin. Ang ibig sabihin ng nasa atin ang Espiritu ni Kristo, si Kristo mismo ay nasa atin. Siyempre, hindi mo naman pwedeng paghiwalayin ang Espiritu ni Kristo at si Kristo. Kung saan nandun yung Espiritu ni Kristo, andun si Kristo. At dahil nasa atin ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos, tayo ay wala sa laman, kundi nasa Espiritu. So yan ay salita ng Biblia. So magbabasa na ako. In Romans 8, 9 to 10, we read that we are not in the flesh. This shows how much we have been cheated by the enemy. So many Christians are continually bemoaning the fact that they are so fleshly. But this is a lie. We are not in the flesh, but in the Spirit. This is the word in Romans 8, 9. The Bible says that we are not in the flesh, but in the Spirit. So we must believe the word of the Bible. Amen. So maraming nga, totoo naman yun, maraming nagsasabing believer, nasa laman ako. Lagi ako nasa laman. Ay, sanahan. Dito naman sinabi, wala tayo sa laman, nasa Espiritu tayo. Dahil ang Espiritu ng Diyos nasa atin, ang Espiritu ni Kristo nasa atin, si Kristo mismo nasa atin, kaya sabi niya, nasa Espiritu tayo. O sino papaniwalaan mo? So dapat ang paniwalaan natin, ang Biblia, hindi pwede magsinungaling ang Biblia. Sabi ng Biblia, dahil ang Espiritu ng Diyos nasa iyo, at yung Espiritu ng Diyos, yun yung Espiritu ni Kristo, na nasa atin ngayon. At dahil nasa atin ang Espiritu ni Kristo, si Kristo ay nasa atin. Yan ang sabi ng Biblia, wala ka sa laman. So mula ngayon, wag na natin sinasabi, nasa laman ako, nasa laman ako. Huwag natin sabihin yan. Lagi natin sabihin, nasa Espiritu ako. Amen. Kasi yun ang sinabi ng Biblia. Di ba? Amen. Our word is nothing. Only the word of the Bible is reality.
Let us forget about our words and take the word of the Bible. We are no more in the flesh, but in the Spirit. We know this because the word of the Bible. Hallelujah, we are no longer in the flesh because the Spirit of God dwells in us. This is the indwelling of Christ. It is only the indwelling Christ that causes us to be no more in the flesh. So yun naman talaga ang totoo. No. Sino ba ang nasa laman? Yung walang espiritu. Walang espiritu ni Kristo. Kaya doon sa verse dito, sinabi rin niya, so singit ko ulit, sabi niya, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of Him. But if Christ is in you, okay, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. No? Kaya sabi niya rito, ang linaw, yung mga walang espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Ibig sabihin, hindi niya kilala. Wala kang espiritu ni Kristo. Hindi ka totoong believer. Sabihin mo man na believer ka, o sabihin mo man na binyagan ka, sabihin mo man nakapasok ka sa maraming kongregasyon, nagpalipat-lipat ka na, ikaw ay talagang malakas na Kristiyano. Ang tanong, meron ka bang espiritu ni Kristo? Meron ba? Kailan ba natatanggap ang espiritu ni Kristo? Yan ay ang panahon o nung oras na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Ang pagsampalataya sa Panginoon, sinasabi ko nga palagi, ay pagtanggap. Pagtanggap yan. Yan ay nasa John 27. Sabi niya, he who believes. Tapos sabi niya, he who receive. To receive is to believe. Okay, those who do not receive anything does not believe. Real believing should be by believing or by receiving. Hindi yan sa isip. No? To receive is to believe talaga. No? To receive what? The Spirit of Christ. Once na-receive mo na yan, hindi na aalis sa'yo. Yan ang totoong believing. No? Hindi yan naging believer sa pamamagitan ng mga ritual. Number 1 ritual ay yung mga pagbabautismo ng baby pa. So yan ay mga ritual. Baby pa binabaptize na. So hindi yan magre-resulta ng pananahanan ni Kristo. No? Ang pananahanan ni Kristo ay nagaganap kapag ang isang tao, malaki na siya, naintindihan na niya ang katubusan na ginawa ng Panginoon. At tinatanggap niya ito, pinaniniwalaan niya ito. At dahil diyan, bubuksan niya yung sarili niya. Tatanggapin niya si Kristo bilang espiritong nagbibigay buhay. Papasok sa Kanya. Mananahan na sa Kanya. Meron na siyang espiritu ni Kristo. At ang espiritu ni Kristo ay ang espiritu rin ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay Diyos. Huwag niyo rin sasabihin na si Kristo ay hindi Diyos. No, yan ay isang taliwas na paniniwala sa Biblia. Si Kristo ay Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu rin ni Kristo na siyang pumasok na nahan sa atin. At dahil dyan, sabi niya, dahil meron kang Espiritu ni Kristo o ng Espiritu ng Diyos, hindi ka na nasa laman. Nasa Espiritu ka na. So yan. So, pasahin niyo ulit o paulit-ulit yun. Talaga yun ang sinasabi. Amen. Amen. Let us pray. Okay. Amen. So, yung susunod na akong paragraph. We can realize from these verses that the Spirit of God is the Spirit of Christ. The Spirit of Christ is simply Christ Himself. So, eventually, we have these words. If Christ is in you, we all have to shout, Hallelujah! Christ is in us. If Christ is in you, no, ano sasabihin mo? Hallelujah! Christ is in me. Tama. Huwag ka magduda. Huwag ka magduda.
Sabagat tinanggap mo na ang Espiritu ni Kristo, si Kristo ay nasa iyo na. Amen. Alam niyo kasi sa pagsampalataya, sa paniniwala, ang pinaniniwalaan natin ay kung anong sinasabi ng Biblia. Sabagat ang Biblia ay salita ng Diyos. Yan yung standard ng paniniwala natin. Yung Biblia talagang pamantayan. Ang basihan ng ating paniniwala. No, kung anong sinabi niya, yun ang pinaniniwalaan natin. Hindi natin pwedeng baguhin yan. Sabi ng Biblia, wala ka na sa laman. No, ikaw ay nasa Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa iyo. Si Kristo ay, ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa iyo. Si Kristo ay nasa iyo. Kaya ikaw ay nasa Espiritu. Linaw, tama naman. Tapos sinabi rin niya rito, kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. So, ang pinagbabatayan ng kung ikaw ay kay Kristo o hindi, ay kung meron ka o walang Espiritu ni Kristo. Nako, nakakaano to, nakakatakot pag sinabi mo, hindi ka kay Kristo. Kanino ka ba? Sino ba may-ari sa'yo? Hindi ka pala kay Kristo. Amen. So, kaya sabi rito, kung si Kristo ay nasa inyo, sasagot ka ng hallelujah, si Kristo ay nasa akin. Amen. So, yun yung sagot dito. We have such a wonderful person in us, and this person is Christ. This person is Christ. Amen. So, sa mundo ngayon kasi, marami, alam niyo kasi, marami mga sinasabi ang Biblia na kuminsan hindi pinapansin ng tao. Hindi lang sa hindi pinapansin, hindi pinaniniwalaan. Alam mo, ang Biblia, diretso sinasabi niya, si Kristo ay nasa iyo. Nasa iyo. Mahirap ba madaling intindihin to? Ang dali naman. Pero yung mga tao, hindi nila pinapansin to. Pag sinabi, Kristo, asan? Titingala sila, ayun, sa langit, layo. Pero sabi niya, nasa iyo. Kaya, ang ministeryo kasi, okay, itong ginagawa ko, ang tinuturo ko rito, hindi yung sarili kong pagtuturo, kung hindi, ano yung nababasa ko. At kung ano naman yung nababasa ko rito, yun naman talaga ang nasa Biblia. No? At kaya, kuminsan, nagiging ano kasi ito nagiging mga bagong bagay sa atin. Maganda rin. Naku, hindi ko pa narinig yan. Hindi ko pa narinig yan. Alam niyo ba kasi, nung unang dumating ako sa church life, okay, ito yung una ko narinig. No? Sa pamamagitan ng isang kanta. Yung Christ liveth in us. No? Yung Christ, si Kristo, Christ liveth in me. Sabi ko, wow ano nangyari yun? Christ liveth in me? Christ lives in me? No. Sabi ko, hindi ko pa masyadong narinig yan. No, more than 20 years old na ako. No? Hindi ko pa narinig yan. Christ liveth in us. No? Kadalasan pag sinabi ng tao, Christ, ayun, sa dingding. Nakapako. Yun, Christ. At minsan may picture. Christ, yun, tignan mo, yun yung Christ. Yung picture. Tapos biglang, Christ liveth in me. Wow. Wow, di ba? Mga katotohanan sa Biblia na hindi naging common sa mundo. No? Sapagkat tinatago ni Satanas yung mga katotohanan. Ayaw niya ipaalam sa tao. No? At maski na marinig ng tao, hindi tumitimo. No? Sapagkat ang kanilang mga mata ay binulag ng masamang isa. Kaya kung nakikinig kayo ngayon, ito na ang liwanag ng Panginoon. Tayo ay wala na sa laman, nasa Espiritu. Dahil si Kristo ay nananahan sa atin. Amen. So today's reading na po. Romans 8:4 says that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh,
but according to the Spirit. This verse indicates that the righteous requirements of the law is not consciously kept by us through our outward endeavoring, but it is spontaneously and unconsciously fulfilled in us by the inward working of the Spirit of life. Amen. O yung law naman ang pinag-uusapan dito. Yung law kasi meron siyang righteous requirement. Meron siyang kahilingan. At ang kanyang kahilingan niya ay kahilingan ng katwiran. Kaya ang law, alam ng tao na para maging makatwiran ka, kailangan gawin mo ang kahilingan ng kautusan. Di ba? So, yung konseptong yan, hindi ako against yan. Okay, na ang kautusan, mga commandments, meron siyang kahilingan. At ang kanyang kahilingan ay katwiran. Kaya tinatawag siyang righteous requirement of the law. Okay, pero ang problema natin, hindi natin kayang tuparin itong kahilingan ng kautusan. No? At kung gugustuhin mo siyang tuparin, mag-e-exert ka ng effort. Talagang, naku, hindi basta effort yan. Hindi effort yan. Hindi basta effort. Mahirap gawin siya. Talagang imposible. Para ko nga sinasabi, yung unggoy, gawin mo siyang kumikilos ng katulad ng tao. No, yung unggoy. Ang unggoy kasi, hayop yan eh. Hindi yan tao. Tayo ay tao. Tayo ay may pantaong gawi. O halimbawa yung unggoy, turuan mo siya na gumawi ng katulad ng tao. Hindi madali yan para sa unggoy. Alam niyo kung bakit? Kasi wala naman siyang buhay ng tao. Wala naman siyang buhay ng tao. So tayo ganun din. Ang isagawa natin ang kautusan, no, ay katulad ng isang unggoy na gagawin niya ang mga bagay-bagay ng isang tao. Hindi natin magagawa. No. Pero yung inihiling ng kautusan, hindi masama. Yan ay katwiran. So yun yung unang dapat maintindihan natin. No. Hindi natin kayang tuparin ang kahilingan, ang makatwirang kahilingan ng kautusan. Subalit, ito ay nagagawa, na isasagawa sa loob natin. Hindi tayo ang gumagawa, kundi sinasagawa siya noong espiritu ng buhay na natanggap natin. Gagawin niya yan. No? Tutuparin niya ang makatwirang kahilingan ng kautusan. No? At ito ay gagawin niya sa loob natin. Ito ay maisasagawa ng kusa. Spontaneous. No? Kusa siyang maisasagawa nang hindi tayo nag-e-effort. Nang hindi natin ginagamit yung ating laman para isagawa siya. Kusa siyang maisasagawa. Sinong magsasagawa? Ang espiritu ng buhay na nasa loob natin. Tutuparin niya. Kaya tayo ay magiging makatwiran tungo sa kautusan, hindi sa pamamagitan ng ating pagpupursige, pagsisikap, no? Pupumilit. Hindi. No? Tayo ay magiging makatwiran sa pamamagitan ng pagtupad sa mga makatwirang kahilingan ng kautusan, no, sa pamamagitan ng espiritu ng buhay na nasa loob natin. Maggagawa siya, mag-ooperate siya. Nagagawa siya. At dahil nasa loob natin siya, tayo yun. Tayo rin yung be-bless. Tayo rin yung be-bless. At sa mata ng Panginoon, tayo yung gumagawa. Kasi yung espiritu ng buhay ay nasa loob natin. Pero, sa reality, hindi tayo yung gumagawa dahil hindi naman natin kayang gawin yan eh. Ang gagawa niyan ay yung mataas na uri ng buhay na tinanggap natin. Yan ay walang iba kundi si Kristo mismo. Kaya niyang gawin yan sa loob natin. Pero mayroong condition dito.
Dapat lumalakad ka sa Espiritu. Nabubuhay ka sa Espiritu. Katulad ng sinabi kahapon, yung iyong kaisipan nakalagak sa Espiritu. Ikaw ay nasa isang kasaklawan ng buhay. No? At sa pamamagitan niyan, may isasagawa ang makatwirang kahilingan ng kautusan sa loob natin. No? So yan yung sinasabi dito. Amen. In ourselves, we are not able to keep the requirements of the law. So in ourselves, sa atin, nasa sarili natin. Ibig sabihin, sa atin, sa laman yun, hindi natin kaya. Okay? Hence, rather than trying to keep it by efforts of the flesh, we should walk according to the Spirit. Huwag ka mag-effort na gawin yan. Ang kailangan mo lang, lumakad ka sa Espiritu. Yun ang requirements. Kapag lumakad ka sa Espiritu, spontaneously, yung kahilingan ng kautusan, ang katwiran niya, magagawa natin. Hindi sa pamamagitan ng pag-i-effort. Alam nyo, pwede ko nga sabihin although sinasabi natin, tayo ay namatay na sa kautusan, napalaya na tayo dyan. Pero hindi ibig sabihin, ang kautusan ay inalis na ng Diyos. Huwag kang mag-isip ng ganyan, malaya na tayo, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Hindi. Ang kautusan nandyan pa din. No, tayo lang ay pinalaya na niya sa pamamagitan ng kamatayan. Okay? Sapagat yung bahagi natin na may kaugnayan dito sa kautusan ay yung lumang tao. So yun yung na-crucify. Kaya na-release tayo mula sa law. Pero yung law, nandyan pa siya. Umiiral pa siya. No, huwag ka magsabi na, na-release na ako sa kautusan. Wala na akong pakialam dyan. Hindi, nandyan pa rin siya. No, nandyan pa rin siya. At hindi lang yan. Nung dumating ang Panginoon, hindi naman niya inalis yung kautusan. Tinupad nga niya yan . At pagkatapos, itinaas niya ang kalidad ng kautusan. Tinaas niya. Sapagkat tinatag niya ang kanyang kaharian, mas mataas ang kautusan diyan. No? At yung kautusan na umiiral, hindi niya inalis, kundi tinaas niya. Uplifted siya. Di ba? Kaya sabi niya, sa mga lumang panahon, sinasabi na huwag kayong papatay. Di ba? Nandun pa siya, sinasabi. Pero sasabihin ko sa inyo, huwag kayong mamumuhi sa inyong kapatid. Sapagkat ang namumuhi ay mga mamamatay tao. So, hindi tinaas pa. Mas mahirap. Mas hindi. Yung old law, hindi mo kaya. Yung new law, mas lalong imposible nating magagawa yan. Huwag kang mamumuhi. Huwag kang magagalit sa mga kapatid. Di ba? So, nakita ninyo? Paano mo magagawa yan? Kaya sinabi nga ng Panginoon kapag ang inyong mga katwiran ay hindi lumalampas sa katwiran ng mga Pariseo, mga Eskriba, hindi kayo makakapasok sa kaharian. Yung katwiran ng mga Eskriba at Pariseo, yun yung law. Mababa yun. No? Ang ibig sabihin, sa kanila, basta hindi mo pinatay yung tao, okay lang. Maski na galit na galit ka sa kanya, kung kulong dugo, hindi ko naman siya pinatay, hindi okay lang. So yun yung law nila. Pero doon sa kaharian, sabi ng Panginoon, pag kayo ay namuhi, kayo ay mamamatay tao. Hirap. Sino ba sa atin ang hindi nagagalit, namumuhi? Di ba? Umiiral yan sa atin. Pero, kung nabubuhay ka, lumalakad ka sa Espiritu, kusang-kusa, wala kang pagkamuhi, ang meron sa iyo ay pag-ibig. No, ako nakasubukan ko yan . Dati ang dali ko magalit pag may nabalitaan ako, nadinig ako at nakita kong ginagawa ng tao. Galit na galit ako. Pero sa awa ng Panginoon, madalas nabubuhay ako sa Espiritu. Minsan may mga nadidinig ako mga salita. Hindi ako naapektuhan. Kung noon yun, naku. So, kaya totoo, pag lumalakad ka sa Espiritu, natutupad, nasasagawa
ang makatwirang kahilingan ng kautusan. Hindi lang yung lumang kautusan, pati yung pinataas na kautusan. No, magagawa mo siya. Di ba? So sabi ng Panginoon, mahalin mo yung mga kaaway mo. Paano mo gagawin yan? sa lumang tipan, sabi, eye for an eye, tooth for a tooth. Ibig sabihin, pag sinampal ka, sampalin mo rin. Okay lang yun, tabla lang yun. Pero sa bagong tipan, ang taas, sabi niya, mahalin mo. Maging yung mga kaaway mo. Paano mo sila sasampalin? Kung, kung hindi mo lang hindi sasampalin, mamahalin mo pa. So, yan yung sinasabi natin. Ang katwiran ng kautusan na tutupad. At ang kautusan, pinataas pa ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, be thou perfect. Be thou perfect. Because your heavenly Father is perfect. So, ibig sabihin, perfection does not belong to us, but it belongs to God. No? And thank the Lord, yung Espiritu ng Diyos nasa atin. Ibuhay mo siya, lumakad ka sa Espiritu, then, no, tayo ay nagiging makatwiran. Amen. Amen. Okay, so Romans 8:9 speaks concerning the indwelling spirit. You are not in the flesh, but in the spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. The Greek word translated dwells is not the same Greek word for abide in John 15:4. It has the same root as the word for house and may be translated resides or makes home. It conveys the thought, not of staying in a place temporarily, but of making one's home in a place, of settling down there. So yun pala yung sinasabi niyang dwells. The Spirit of God dwells in you. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Ito ay hindi katulad nung ugpong na salita sa John. No? Yung abide. Ang mga ugpong sa akin, sabi ng Panginoon, ay mamumunga. So yung ugpong dyan ay hindi ganong matibay. No? Hindi katulad nung dwell, na ang ibig sabihin niyan, pananahanan siya. Gagawa siya ng tahanan. Parang nagsesettle siya doon. Nagsettle siya talaga. So ganong kalakas ang salitang dwell o nananahan sa atin. No? Kaya lahat naman ng mga spiritual na bagay ay meron ding aspekto ng ating pahintulot. No, bagamat siya ay mananahan sa atin, pero payag ka ba? Payag ka ba manahan ang Panginoon sa iyo? No, hindi lang manahan, lumakad ka ayon sa Espiritu. At yan ay nasa side natin ngayon. Kapag pinayagan natin siyang manahan sa atin, magsettle sa loob natin, at tayo naman nagsasagawa ng paglakad ayon sa Espiritu, no, sa ating sariling will, pagpapasya, then makakapasok tayo sa karanasan. Okay, ng pagpapalaya, pagsasagawa ng kung ano ang paggawa ng Espiritu sa atin. No, magiging madali sa Espiritu ang gumalaw, gumawa, mag-operate, palayain tayo, dalhin tayo sa pagsasagawa ng mga makatwirang bagay ng Diyos kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Amen. So yan yung part natin. Amen. We need to allow the Spirit of the Triune God to make His home in us so that in our experience, we may be in the Spirit and not in the flesh. Bagaman sinasabi natin na wala tayo sa laman, nasa Espiritu tayo, pero kailangan pumasok tayo sa experience na wala nga tayo sa laman at nasa Espiritu tayo. At yan ay nangyayari kung pinapayagan natin ang Espiritu na manahan sa atin. No? At kung tayo ay lumalakad, no, ayon sa Espiritu. Kasi yung salitang paglakad, ito ay applicable sa lahat ng bagay, lahat ng aspekto ng ating
pamumuhay. Nagsasalita ka, nagtatrabaho ka, naglilingkod ka sa Panginoon, o nagbabasa ka ng Biblia, o nananalangin ka. Lahat ng aspekto ng buhay mo ay tumutukoy sa paglakad mo. Kapag ito ay sinasagawa natin, sa pamamagitan o ayon sa Espiritu, then lahat ng benefit ng Espiritu, ang karanasan sa Espiritu, sasabihin mo talaga nga pala, wala na ako sa laman, nasa Espiritu ko. So yun yung subjective aspect nito. Amen. So the focus of Romans 8 is that in spirit, the triune God has passed through a process and has accomplished, obtained, and attained everything for the fulfillment of His eternal purpose, so that He might become the all-inclusive, life-giving Spirit. So, ito natapos na proseso na. Siya ay dumaan sa proseso ng pagsasakatawang tao, nabuhay siya ng 33 and a half years. At pumasok siya sa kanyang ministeryo at the age of 30. At sa loob ng 3 and a half years ng Panginoon, nagministeryo siya. Hanggang siya ay napako sa krus, nabuhay na muli, umakyat sa sangkalangitan at naging espiritong nagbibigay buhay. At itong espiritong nagbibigay buhay ay nanahan sa loob natin upang maging lahat sa atin. Sa panig ng Diyos, ginawa niya lahat yan para sa katuparan, sa katuparan ng walang hanggang layunin ng Diyos. Siya ay naging espiritong nagbibigay buhay. At pwede natin sabihin, mapalad tayo dahil ito ay panahon na ng Espiritu. So alam natin na ang pagpapasok ng Panginoon upang Kanya makumpleto ay nangangailangan ng kapanahunan. So may kapanahunan na wala pa yung Espiritu. At may kapanahunan naman na nakumpleto na yan, katulad ng kapanahunan natin ngayon. So sa kapanahunan natin ngayon, dinala niya yung Espiritu sa atin. Hindi lang ito ordinaryo. Lahat ng kanyang dinaanan, proseso, ang kanyang mga natamo, naabot, dinala niya lahat ito tungo sa loob natin ngayon. Kaya pwede natin sabihin, napaka-bless natin na umiral tayo sa ganitong kapanahunan. At maging ang katotohanan, ang taas na niya. Lahat ito nakikita na natin ngayon. At salamat sa Panginoon, mayroong mga platform na katulad nito. Ito, hinahayag natin kung ano ang pinakita ng Panginoon sa atin. Hindi tayo nagsasalita dito ng mga mabababaw na bagay. Ang pinapahayag natin dito ay ang mataas na rurok ng katotohanan na naabot na natin. Naabot na natin. Wala na. So, narating na ng Panginoon yung pinakarurok ng kanyang proseso. Siya ay napasukdol na. Nung ang Panginoon hindi pa nakumpleto ang kanyang proseso, hindi ba? Basahin mo sa John 7. Sabi niya, ang Espiritu ay wala pa. Bagamat sinasabi niya, ang tubig ng buhay, pwede niyong inumin. Kaya lang, ang malungkot nung sinabi niya na subalit ang Espiritu ay wala pa. Wala pa kayong iinumin ngayon. Pero, meron ng pagtikim, maski nung hindi pa nakumpleto yung proseso niya. Na sila. Sapagkat ang mga spiritual na bagay ay mahiwaga rin. Pero iba pa din itong panahon na to. Solido talaga siya. Amen. Although the Spirit of the Triune God is in us, if the Spirit does not make His home in us, we may be very much in the flesh. But if the Spirit makes His home in us and takes full possession of our inner being, we will be in the Spirit. Kaya yung sinasabi ng Biblia, totoo yun, kailangan paniwalaan natin na tayo ay wala na sa laman, kundi na sa Espiritu. Pero meron din naman mga sinasabi sa atin na kailangan tuparin natin. Katulad ng
paglakad sa Espiritu. O kaya naman, binibigay natin ang buong kalayaan sa Espiritu, okay, na okupahan tayo, tamuhin tayo, okay, kontrolin tayo. No, sapagat ang tao ay merong tinatawag na volition, will. No, at pwede niyang gawin kung ano rin ang kanyang gusto. Amen. So yan yung, kaya kung nagawa natin, na-fulfill natin, yung requirement, di ba? Kahapon pa ulit-ulit kung binanggit yung requirement. Na-fulfill mo yung requirement. Ngayon, ang requirement naman ay lumakad ayon sa Espiritu. Pag na-fulfill mo yan, yung requirement na yan, mag-ooperate itong law of the Spirit of life sa loob natin. Marami siyang gagawin, no, sa buhay natin. Amen. Amen. Okay, last sentence na ako. The Spirit of God is in us. Yet if we do not give Him the liberty to make His home in us, He will be unable to dwell in us. If the Spirit of God can make His home in us, settling Himself in us with adequate room, then in our experience, we will be in the Spirit. Yun. No, so, ang isa sa mga requirement, dapat magkaroon siya ng pananahanan sa atin. Panginoon, ito yung kwarto. Manahan ka rito. Huwag ka aalis dyan, Panginoon. Buksan mo siya. Buksan mo. At bigyan mo siya ng kalayaan na saliksikin ang lahat ng kwarto sa loob ng pagkatao mo. Panginoon, malaya ka, saliksikin mo. Manahan ka, Panginoon. Hindi lang yan, lumaganap ka. No, Panginoon, okupahan mo lahat ng bahagi ko. Oh. Amen. At kung nangyari yan, sasabihin mo, ako ay nasa realidad at experience ng pagiging nasa Espiritu. Salamat, Panginoon. Ikaw ay nanahan na sa loob namin. Pumasok ka. At nais pa rin namin makipag-cooperate sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng paglakad ayon sa Espiritu. Ito ay sa mga gawi-gawi namin at pamumuhay namin. At Panginoon, patuloy pa rin namin buksan ang aming buong sarili upang ikaw ay makapanahan, magkaroon ka ng mga silid sa loob namin at maokupahan mo ang aming buong katauhan upang makapasok kami sa realidad ng pagiging nasa Espiritu. Amen.